Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, August 31 na po, 2025. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Panibagong banta ng sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at makaapekto rin sa ilang bahagi ng Luzon kapag ka naging isang ganap na bagyo. So alamin natin ang mga detalye, pero kung bago ka lang, please kung kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell para ho sa next update natin ay mabilis ho kitang mano-notify. So kaibigan, kabayan, kapatid, tignan na muna natin yung lokasyon ho ng low pressure area. Ito ipapakita kong mabuti para clear po sa bawat isa. Etong low pressure area na yan, mga kaibigan, kung makikita nyo na yan, yan ho sa ngayon ay meron pong lokasyon na 520 kilometers east of Eastern Samar. At sa ngayon ay unlikely pa naman siya, or maliit yung chance na maging isang ganap na bagyo. Pero kapag ka ito ay naging isang ganap na bagyo, tatahakin ito ang area ng Eastern Visayas at posibleng makaapekto sa ilang bahagi ho ng Luzon. So sa ngayon, ito ay may lakas ng hangin na 30 kilometers per hour. Medyo mahina, pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad na pwedeng mag-intensify siyan. Pag sinabi natin intensify, yung bigla ang lalakas, kahit unlikely, possible na maging isang ganap agad na tropical depression kapag pinalakas siya ng high pressure sa taas kasama ng habagat or southwest monsoon. So babalikan natin yan, alamin na muna natin yung mga lugar na apektado ngayon ng LPA kasama po ang habagat. So meron tayong forecast weather condition. Sa area ho ng Bicol region, kasama po dyan ang Eastern Visayas, ilang bahagi ho ng Caraga at Davao Region. Ngayong umaga po ng linggo ay masama na ang panahon. Asahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa trap or extension ng hangin nito nga pong low pressure area. So kung titignan nyo, malayo pa siya sa ating Philippine landmass or sa ating kalupaan ng Pilipinas, pero yung hangin niya na umiikot na yan ay nakakaapekto na. So kung napapansin nyo yung maliliit na hangin na yan, direkta hong tumatama yan, mga kaibigan, dito po sa area ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at sa Davao Region. At sila talaga yung sobrang naaapektuhan. Pero most of the time, halos sumasabay din siya sa ikot po ng habagat or southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So kabilaan nito, may LPA dito sa Mibada Silangan, sa kanluran naman ho ay ang habagat. So maging handa tayo sa mga posibilidad ng mga pag-uulan ngayong hapon hanggang sa gabi, lalo na ho sa umaga ngayong araw ng linggo. Sa area naman po ng Mimaropa, the rest po ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy naman pong maaapektuhan ng tinatawag po natin na southwest monsoon or hanging habagat. Yung ikot ng habagat, lumulusot lang yan dito sa area po ng Visayas at ng Mindanao. Kaya hindi nakakapagtaka, ngayon pa lamang po medyo makulimlim na ang panahon dahil nga mas lumapit din ang epekto ng habagat. Ito, yung habagat na yan, mas lumapit yung epekto niya. Actually, dapat pahina na itong habagat na ito, pero dahil dito sa bagyo na to, ito talaga yung pinakasala rin. Malayo na siya actually, pero yung hangin niya, malakas yung sirkulasyon ng hangin. Doon, yung ikot na yan, sumasabay dyan ang habagat. Kaya yung habagat ngayon hindi pa rin nawawala, hindi pa rin humihina. Wala pa rin yung monsoon break. Pero eto na naman ang panibagong magpapalakas sa kanya, etong low pressure area. Sa Metro Manila naman po at ilang bahagi ng Luzon ay patuloy hong maapektuhan or magkakaroon ng maulap na kalangitan with isolated rain showers and thunderstorm dahil po sa mga localized thunderstorm. Asahan natin na sa ilang bahagi ng Metro Manila medyo makakaranas naman tayo ng magandang panahon, pero saglitan lamang yon. At lalo na paghapon at sa gabi may mga tsansa ng mga pag-uulan at may kasamang pagulog at pagkidlat yan dahil po sa mga localized thunderstorm. So ngayon, maraming mga kababayan natin ang sobrang nag-aalala kasi may mga nakikita na silang update about nga po sa susunod na bagyo. Ang susunod na bagyo ay bibigyan ng pangalan po na bagyong Kiko, Kiko PH, local name po niya yan. At itong low pressure area na ito, sa ngayon hindi pa ito nakikitaan na potential na magiging isang ganap na bagyo. Ang tendency ay mas lalapit siya dito po sa Eastern Visayas at maapektuhan ng trough extension ng kanyang hangin ang malaking bahagi ho ng Luzon, kasama na dyan ang Mindanao. Dahil pag lumapit siya, yung ikot ng sirkulasyon ng hangin mas malawak. Actually, kung titignan nyo unlikely siya, naka-green mga kaibigan, naka-green yung kulay niya, mahinang LPA lamang ito, pero dahil yung sirkulasyon ng hangin niya malakas, medyo magbabago yan sa mga susunod na mga oras. So kung titignan natin sa category kung ito yung magiging malakas sa bagyo,
at may tsansa na maging malakas dahil nakaabang dito mga kaibigan ang habagat sa posibleng pagpasok po no nitong low pressure area sa ating Philippine landmass dito po sa Eastern Visayas. So kapag pumasok pat lumapit pa itong low pressure area dito sa Eastern Visayas, maaapektuhan po ng husto ang ilang bahagi ho ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. So yung mga lugar na yan, mag-ingat ho tayo sa banta ng mga posibleng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Lalo na ho ngayon, no, talaga ang pag-uulan ay halos sunod-sunod. So tignan naman natin, meron tayong tinatawag na heavy rainfall warning dahil po sa low pressure area. Akala nyo mahina lamang ito, no? Yung hangin niya, yan ang nagbibigay talaga ng mga pag-uulan. Parang titignan mahina kasi 30 kilometers per hour. Pero ang sirkulasyon ng hangin, malawak, no? Kaya naaapektuhan tayo. Ngayong araw po ng linggo mga kababayan, no, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang aasahan po paghahandaan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, kasama po dyan ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Inaasahan naman, pagdating naman po ng Monday ng hapon, September 1, no, 50 to 100 mm din po na dami ng ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, kasama po dyan ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at ang Leyte. So by Monday o Tuesday ng afternoon, meron pa rin tayong update, 50 to 100 mm na dami ng ulan sa Catanduanes. So dito naman tayo, no, tapos na tayo dito sa heavy rainfall na madudulot po ng low pressure area. So dito naman tayo sa habagat or southwest monsoon. Dahil po sa habagat or southwest monsoon, meron tayong heavy rainfall warning. Ngayong araw po ng linggo hanggang bukas, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang aasahan sa Antique, ilang bahagi ho ng Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. By tomorrow naman po ng afternoon, Monday ho yan, 50 to 100 mm din na dami ng ulan dito po sa Occidental Mindoro, kasama po dyan ang Romblon, Aklan at Antique. So maging handa po yung mga lugar na aking binanggit sa mga pagbabaha, landslide sa mga landslide prone area. So nakikita naman natin wala tayong potential na malakas na bagyo. At kung nangangamba naman kayo kung magiging malakas na bagyo itong low pressure area, kaibigan, kabayan, kapatid, isang panalangin lamang yan sa Diyos natin mga kaibigan, lusaw yan. Sa ngayon, kung titignan nyo mga kaibigan sa mga pumasok na bagyo, hanggang tropical storm category lamang tayo tulad na lamang ni Bagyong Jacinto. Hindi naman ito naging super typhoon category at ito'y napakalapit mga kaibigan, no, dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero hindi siya nagbigay ng malawakang pag-uulan, no, or talagang malalakas na bugso ng ulan. Umuulan man, mga ilang oras lang. Ito namang low pressure area na yan, may chance na magbago ang kilos niya, no. Dalawang senaryo ulit tayo dito. Itong LPA na yan, posibleng mag-record. Kung nagawa niya, nagsimula siya dito at pumasok naman dito mga kaibigan, papalayo na sana, biglang bumalik, no. Biglang pumasok Nakita naman natin. So possible naman ang mangyari sa isang senaryo mga kaibigan na titignan natin ay lumayo siya. Pwede mangyari yan. Hindi ho natin inaalis yung mga posibilidad na gano'n ang mangyari. So mas maganda na nakahanda na lamang po tayo sa mga posibilidad na mangyayari, no. Kasi yung sirkulasyon ng hangin, kung makikita nyo, talagang magulo, no, medyo pabago-bago. Merong high pressure sa taas na humahatak dito nga po sa LPA, meron din sa baba dahil naman dito sa habagat or southwest monsoon. So ang tsansa kapag pumasok naman ito sa ating Philippine landmass dito po sa Eastern Visayas ay possible na ito ay malusaw or humina. Tulad na lamang nung nangyari nung mga nakaraang low pressure area na tumama po sa Eastern Visayas, no, ilang bahagi ng Bicol Region, nalusaw. Ang nangyari, may nabuo dito sa kanlurang bahagi ng LPA at eto nga po yun, no, si Jacinto. And hopefully, posible na ganun din ang mangyari dito sa low pressure area. So mas maganda na naghahanda na lamang po tayo, no? Mas magandang naka-ready tayo sa anumang pwedeng mangyari. Tulad ngayon, ang habagat, tuloy-tuloy ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, lubog ang Quezon City mga kaibigan, no? Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-uulan lalo na kahapon. So ngayong araw, posible ngayong hapon ay magkaganoon din po ang mangyayari. Alam nyo sa Metro Manila, no, may problema tayo sa flood control. Talagang hindi na ayos, maraming budget, bilyon-bilyon, pero nauwi lamang sa bulsa. Ngayon, ang mga kababayan natin, ang sambayan ng Pilipino ang nagdudusa, no? So dapat matuto tayo. So ito na yung mga paalala ko mga kaibigan bago tayo matuloy sa ibang usapan, no? Ay unahin natin maglinis ng ating kapaligiran lalo na dito sa Metro Manila, maraming basura diyan. Dito sa
Visayas area, Eastern Visayas, ilang bahagi po ng Mindanao. Kasi ang mga basura, pag tumambak yan or bumari yan sa mga kanal, talagang hindi nakakaplo ng maayos ang mga katubigan. So, yun yung isang dahilan. Kaya ang bilis magkaroon ng pagbabaha. Samahan pa ng palpak po na flood control. At pangalawa, mag-safety na tayo ng ating mga importanteng gamit, no? Yung mga electric appliances, talagang i-check natin. Lalo na yung mga binaha kahapon. Dapat wag tayong laging mabalisa, no? Dapat kalmado lamang tayo, tanggalin yung mga electric appliances, mga saksakan para mga anak natin, tayo rin ay maliligtas po ng maayos at hindi tayo makakuryente. So pangatlo naman mga kaibigan, na aking ipapaalala, no, ay ugaliin natin mag-imbak or mag-stock ng pagkain. Nakakayanin natin, no? Kung ano lang kaya, mas maganda yung maaabot ng 1 week, no? Bigas, mga ulam, dilata, para hindi na ho tayo labas na labas. Ang hirap kasi, baha na nga sa labas, bibili pa tayo sa tindahan. So, ibang mga kababayan natin na isang kahig isang tuka, gawa natin ng paraan ho, no? Nakakadiskarte tayo niyan. Kaya natin yan, Pilipino ho tayo. At eto pa mga kaibigan ko, ugaliin nyo din lagi magantabay sa aking mga ina-update, no? Yung mga source natin, mga kaibigan, nakikita nyo naman, maraming mga nag-aabang. So, lalo na sa Metro Manila, yung mga lugar na yan, talagang nakakaranas ng pagbabaha ngayon. Ang Eastern Visayas, ang Mindanao, kahit pa paano, naaagapan nila yung mga pagbabaha, no? So, dapat ganun din dito po sa Metro Manila. Maging maagap tayo, maging mapaghanda sa mga posibilidad na pwede hong mangyari. Kaya hindi, ito pa, no? Yung mga nakatira malapit po sa panan ng bundok, malalapit sa mga ilog, sa mga seaboards po, yung mga papalaot, mag-ingat kayo. Marami akong binanggit na lugar, so dapat ho alam ninyo kung papalaot kayo, no? Pwede nyong balikan yung mga sinabi ko kanina para po makapaghanda sa mga posibilidad po na mga pagbabaha. So kung kinakailangan mag-evacuate tayo sa safety na lugar, gawin ho natin kung kinakailangan dahil tayo rin naman ang makikinabang. At eto pa mga kaibigan, idadagdag ko din po, no, na manalangin tayo sa Panginoon. Alam nyo, etong low pressure area na yan, actually talagang wala to, hindi to talaga dapat nating alalahanin. Kasi kung mag-aalala tayo, wala, matataranta ho tayo. Ang low pressure area na yan, 30 kilometers per hour pa lamang. Ang sinasabi ng iba ay banta nga para maging bagyong Kiko, no? Yung bagyong Kiko, pag nabuo pang 11. Ngayon po 2025. At magiging chance nito ay pang unang bagyo ngayong September, no? September, no? Bare months na po. At inaasahan sa bare months, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng ma-monitor natin, no? At napapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nag-anunsyo na rin ng Pag-asa na officially ang La Nina ay magsisimula na pagkapatakbo ng bare months, September hanggang Disyembre. So yung nararanasan natin pag-uulan dahil sa habagat, sa LPA, sa mahihinang bagyo, ito ay panimula lamang. So kinakailangan natin ngayon ng matinding panalangin at pananampalataya sa ating Panginoon para sa safety po ng bawat isa. So sana ho magkaisa tayo para din kahit papaano mapanatag po ang kalooban natin. So sasamantalahin ko ulit yung pagkakataon kasi ako naman talagang author nito mga kaibigan. Mag-share po ulit ako sa inyo ng Bible verse para ho sa atin, Total Sunday naman. Sana ho pakinggan nyo. Kung nakakaabot po kayo hanggang dito, nako, sobrang mabibless po kayo mga kaibigan. So narito na po ating Bible verse of the day. Sa Filipos chapter 4 verse 6, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaibigan, kabayan, kapatid, tunay nga po na talagang hindi tayo dapat mabalisa, no? Alam nyo, sa atin tulad ngayon, sunod-sunod ho ang mga bagyo, mga pagbabaha, mga pag-uulan. Lahat ho tayo, actually aminin natin, nababalisa tayo sa kung anong dapat nating gagawin, no? Siyempre, may problema pa sa flood control at marami pa pong iba. So ngayon, tulad ng sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So tayo, bilang mga Pilipino, talagang mapanalangin din tayo, no? Prayerful tayo. Ginagawa naman natin yan, lalong-lalo na kapag may mga problema tayo mga kaibigan. Pero hindi lang dapat may problema, dapat araw-araw ho ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng bagay. Actually, isa rin tayo sa dapat pong nakikinabang sa mga binibigay po na biyaya ng ating Panginoon. Una, nilinaw ho ng Panginoon na huwag tayong mabalisa. Tulad na lamang, meron tayong mga kababayan na isang kahig, isang tuka, walang makain, nag-aalala na. Pero hindi nila alam na ang Panginoon ho kumikilos sa bawat oras, bawat segundo, araw-araw ng ating pamumuhay. Kung mapapansin nyo, mga ibon, hindi yan nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng Panginoon.
Hindi sila namamatay, nabubuhay sila, dumadami pa sila. Tayo pa kaya na mga anak ng Diyos, no? Nakawangis niya, na talagang mahal niya at kumikilala sa Kanya. So bakit tayo mababalisa sa mga bagay ho na dapat hindi naman natin ikinakabahala, no? Alam nyo, kapag nabalisa tayo, ibig sabihin lamang nun, hindi tayo nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon. Very clear naman ang sinabi niya na dapat kapag tayo nababalisa sa isang bagay, hingin natin sa ating Panginoon, panalangin natin yung mga bagay na ikinakabalisa natin. Example na lamang, tulad na lamang na kung ikaw magulang, no? May mga anak ka pumapasok sa eskwela, walang mga baon, walang pagkain, no? Siyempre mababalisa ka. Tapos kapag nasa eskwela na, umulan ng malakas, mag-aalala ka ngayon. Pero kung tayo ay naniniwala at titiwala sa ating Panginoong Hesus, no? Safety sila o wala sila o hindi sila mapapahamak. Minsan kasi ang isip natin nagbibigay ng mga negatibong bagay para mag-isip po ng mga bagay na hindi magaganda. Alam nyo yung hindi pa nangyayari pero sa isip natin nangyayari na ho. No? Alam ko maraming makaka-relate yung tipong parang overthinker dahil ang isip natin mga kaibigan malawak po yan. Alam nyo, minsan yung iniisip natin hindi naman nangyayari in real life, no? Lalo na kapag tayo ay nasa trabaho. Nagkamali lamang tayo sa isang bagay, iniisip natin baka tanggalin na ako ng aking boss, baka palitan na ako ng iba, no? Pero ang totoo niyan, hindi naman ganun ang nasa isip ng boss mo. Ikaw lang mga nag-iisip. So bakit ka mababalisa? So bakit tayo mababalisa? So ang gawin natin kapag meron tayong inaalala, meron tayong problema, nababalisa tayo sa isang bagay, no? Tapos may mga bagyo pa, may mga pag-uulan, ipanalangin po natin. Pumunta tayo sa ating kwarto at kumuha tayo ng oras, yung tiyempo po na wala masyadong maingay, no? Para makakapag-meditate tayo, makakapag-focus tayo. Napakahalaga po yun. Alam nyo ba, tayo mga Pilipino, mga kaibigan, sobra tayong matulungin. At kapag nananalangin talaga tayo, taos puso, hindi yung tipong mananalangin ka na parang biro-biro lang o loko-loko lang. Hindi ho ganon. Alam nyo mga kababayan, tulad ko, ako minsan talaga, actually aminin ko, nababalisa rin ako sa mga bagay-bagay. Pero, kapag ganon ang nararamdaman ko, nagpe-pray ako sa Panginoon. Then after ko pong mag-pray, gumagaan po ang loob ko and hopefully ganun din po ang gawin niyo mga kababayan. Makakatulong po yan ng malaki sa atin at sa bawat isa. So medyo napahaba po, pasensya na kayo kung nakaabot po kayo sa dulo ng ating video. Please pa-comment naman po ng lugar kung taga saan ka. Para next update po ma-shoutout kita at mga kaibigan sa ating mga update. So okay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Happy Lord's Day po, magandang araw po ng linggo sa inyong lahat.